Ika-22 kabanata, sa pagpapatuloy. Nakangiting sinabi niya kay Irene na medyo baliw pakinggan to, pero, tulad ng siguro'y nahulaan mo. Ito ang langit. Nagtatakang napatingin siya kay Ryu. Tumawa siya habang napahingang sinabi na biro lang yun, biro lang. Ngayon, maaaring makaramdam ka ng kirot sa buong katawan, pero magiging ayos ka rin maya-maya pagkatapos mong inumin to. Inalalayan niya si Irene habang pinapainom niya ito. At pagkatapos sinabi niya na ang pangalan ko ay Yinbi. Ikaw, ano ang sayo? Natahimik ito na napahawak sa kanyang baba. Tumingin siya at sinabi pa na maaari bang nasa isang sitwasyon ka na hindi mo pwedeng sabihin ang pangalan mo? Na napasabi siya sa kanyang sarili habang tinititigan si Irene na malnutrisyon, may mga sugat, may pinong kariktan, at gawa sa dekalidad na materyales ang damit niya. Pangluho ang dating. Dagdag pa niya sa isip na kaya pala biglang sumugod yung gwardya. Sa anumang kaso, mukha silang mga VIP, pero ang gulo naman ang itsura niya. Dagdag pa niya sa isip na ngayon ko lang naalala, may ilang tito rin na nakasimilar na damit na nagsalita ng kung ano-anong weird ilang araw na ang nakalipas. Naalala pa niya noong nasa loob siya ng kwarto na nagsusuklay na pakinggan niya mula sa likuran ng kwarto na totoo kaya talaga yung mga sabi-sabi. Na yung kawawang babae. Dagdag pa ng isa na ganoon ba siya kaganda kaya sinusubukang dukutin araw-araw. Na tumugon ang unang nagsalita na hindi ko rin alam ng mas higit sa'yo. Pero kung pagbabasehan yung pagkabighani ng mga lalaki kahapon, baka nga sobrang ganda niya talaga. Hinatak niya ang sukle mula sa buhok na nakapikit siyang nakikinig sa usapan ng mga ito na sinabing muli ng isa na wow, talaga. Kaya pala, pagkatapos, pinatay ba nila siya matapos gawin ang kung ano-anong bagay sa kanya? Na tumugon ang isa na hindi. Ang mga escort ang namatay noong gabing umuulan. Pagkatapos noon, ni anino ng dalaga o ng mga bantay, wala nang nakita. Malamang. Nakakulong lang siya sa kwarto niya hanggang ngayon. Ewan kung buhay pa ba talaga siya. Dagdag pa ng nag-uusap na ikinainis niya na kinuha ng 2 ngipin ng sukle na sinabi ng mga ito na ano bang nangyari sa kwartong yun nung gabing yun. Na tumugon ng isa na ewan ko. Hindi ko rin alam kung sino yung dumukot, o kung gaano nga ba talaga siya kaganda, pero sabi ng lahat, sobrang ganda raw niya. Mas gusto ko na lang si Yonbi. Mas ligtas siya, walang panganib. Habang tumugon ng isa pinitik niya ang nakuhang ngipin ng sukle sa mga ito na sinasabi ng isa na ano. Si Yinbi, hindi ka ba makapaghintay ng 1 o 2 taon para tumanda siya? Ganun ka na ba kasukdulan sa kababuyan mo? Tumagos sa pintuan ang pinitik niyang ngipin ng sukle na ang mga ito ay napasigaw ng sakit ng tamaan. At balik sa kanya na nakatingin kay Irene na napasabi sa kanyang sarili na hindi ko pa rin talaga mapaniwalaan yung mga sinabi ng mga tito na yun. Pero mukhang may sarili rin siyang pinagdadaanan. At pagkatapos tumingin si Irene sa kanya na pautal-utal na sinabi na ako ay si Irene. Makikita sila sa itaas na patuloy na nakatingin siya dito. Na sinabi niya na ganun ba, ikinagagalak kitang makilala, Rin. Sinabi pa niya na ikinalaki ng mata ni Irene na kung ganun, pwede mo bang sabihin sa akin kung anong nangyari? At bakit bigla na lang tumalon si Rin mula kung saan? Dagdag pa niya na napatingin sa kanya ito na syempre, hindi mo naman kailangang sabihin kung ayaw mo. Pwede ka na lang tumangos sa mga tanong ko kung gusto mo, ayos lang? Makikita ang mga mata niya na sinabi niya na sige. Kung sasabihin mo sa akin, makikinig ako ng mabuti. Kaya, anong nagtulak kay Rin na maging ganun ka-desperado, hanggang sa gusto na niyang wakasan ang sarili niyang buhay? Nananlaki ang mga mata niya na tahimik na nakatingin sa kanya ito. Na naiisip ang kanyang tiyuhin na nakangiti sa kanya ng masama, at naglakad palapit sa kanya hanggang mahawakan siya sa damit na ikinapunit nito. Na maluha-luha siyang nakatingin kay Ryo na nanginginig, at ilang sandalay pa ay lumakas ang pag-iyak niya na napahawak sa kanyang damit ng mahigpit. Nagtataka namang siyang napatingin sa kanyang gilid na may gulat sa kanyang muka. At pagkatapos ay niyakap niya si Irene habang nanginginig sa pag-iyak. Napatingin pala siya sa likod ng damuhan kung saan ay may mga tao na sinasabi ng isa na magiging ayos ba siya. Na makikita ang kanyang ama na seryosong nakatingin sa kanila na sinabi pa niya na magiging ayos din siya. Dagdag pa niya na ang mga luhang iniyak ni Eren, gaano na lang kaya kasakit ang nararamdaman niya. Napatakip ng mata na sinabi pa niya ng mahina na ang anak kong babae ay matagal na tiniis ang hindi umiyak dahil ayaw niyang malungkot ang mga magulang niya. Sinabi pa niya habang naiisip noong bata pa siya na kaya mo bang isipin yun?
Si Aaron, unang beses siyang dinukot noong 3 taong gulang pa lang siya. Noong mga panahong yun, akala namin ng asawa ko na pananakot lang talaga sa akin ang pakay. Pagsapit ni Aaron sa 5 o 6 na taong gulang, habang lalo siyang lumalaki, lalo rin niyang nasasaksihan kung paanong unti-unting nagiging mga ganid na parang mga mababangis na asong ulol ang mga taong nasa paligid niya. Sa ganitong kakilakilabot na sitwasyon, isang batang musmos ang nakaisip ng isang conclusion, na kasalanan niya ang lahat. Naalala pa niya ng mahigpit na niyakap ni ito na sinabi na Yeren. Ayos ka lang ba? At pagkatapos sinabi niya na para sa isang batang kasing liit niya. Tiniis niya ang lahat at tinahi ang mga sugat na yun sa loob ng sarili niya. Dagdag pa niya na makikita siyang napangiwi ng muka na hindi ako natatakot kahit pa 10 milyon ang kaaway na nagbabantang pagpira-pirasuhin ako. Ang totoong kinatatakutan ko hanggang sa kaibuturan ng buto ko ay ang posibilidad na ang mga peklat na yon ay maging makamandag na ahas na pag-alagala sa puso't isipan niya, na ang batang matagal nang nagtitiis ay tuluyang masira. Mula sa loob, dagdag pa niya na habang nakatingin sila sa kanila na pero tingnan mo kung anong nangyayari ngayon. Ang anak kong si Yeren. Hindi ba't sa wakas, umiiyak na siya? Yakap pa rin niya si Irene na sinasabi pa ng kanyang ama na sa mga luhang iniyak ng isang taong dumanas ng napakaraming kakilakilabot na bagay, kasabay ding natutunaw ang lahat ng uri ng mabibigat na damdamin. Kung makakatulong yun para kahit papaano ay gamaan ang puso niya. Gusto kong umiyak pa si Yeren. Nang mas marami, napatayo ang ama ni Irene na napasabi na pasensya na, mauna na muna ako bumalik. Na napatingin naman sa kanya si Namgang Jin. Habang naglalakad sinabi pa nito na at tungkol sa batang yun. Pakitawag na lang mamaya sa opisina ko yung batang ang pangalan ay Yeonbi. Na tumugon sa kanya si Namgang Jin na naiintindihan ko. Makikita ang dahon ng puno na sinabi niya na ilagay mo to sa mukha mo. Towel yan na binabad sa tubig, makakatulong yan para lumamig ka. Uminom ka na rin ng tubig. Kung hindi, baka magmukha kang dinurog na tuyong jujubi. Habang lumalagok ng tubig si Irene napahawak siya sa baba na napasabi na hindi pa ako nakaranas makakita ng babae na umiyak ng ganyan katagal kagaya mo rin. Napaisip ako, ano kayang feeling na malunod sa luha? At swerte ka at hindi ka bumagsak hanggang mamatay. Tumingin siya sa gilid na ibinulong pa niya dito na actually, balak talaga naming kumain ng karne mamayang gabi, kaya kaninang umaga pa lang, namili na ako ng iba't ibang pampalasa. Pero pag nalate pa ako kahit 1 minuto lang, may isang matandang lalaki na masayang iihawin yon at kakainin lahat mag-isa. Tumayo na siya habang nakatikom ang kamaong nakangisi na sinabi na hindi ko pwedeng hayaang kainin lahat ng matandang lolo na yun. Nakatingin sa kanya si Irene na sinabi niya na muntik na akong maging halimaw. Na mabilis na tumugon siya na oo. Na nagulat siya sa kanyang sinabi na agad na napatingin kay Irene na muli niyang sinabi na teka, ano? Baka naman ang tinutukoy mo ay yung dahilan ng pagtalon? Tahimik na nakatingin ito sa kanya na tumango. Naiisip niya ito habang sinasabi na naiintindihan ko na medyo magulo ang itsura mo, pero ang tawagin mo ang sarili mo na halimaw. Hindi, imposible. Ang tinutukoy mo ba ay yung halimaw na may malaking bibig sa likod at kumakain ng mga manok sa gabi? Nagtatakang napatingin naman sa kanya si Irene, na nakatungong sinabi niya na ako ba, ganun kagulo ang itsura? Na pinagpawisan naman siyang sinabi sa isip na nako. Tinangka ko lang magtanong pero napaiyak ko siya imbes. Mas pipiliin ko pang masakta ng ilang master kaysa makita siyang umiyak ng ganun ulit, hindi, mali, subukan ko na lang ipaliwanag ito kahit paano. At pagkatapos sinabi niya na ikaw, ang iyong payat na katawan, mapurol na mga mata, at maputlang balat. Napapalakpak siyang sinabi na tama. Siguro naging ganyan ka dahil naipit ka sa isang sulok ng kwarto. Nanlumo siya habang sinasabi sa isip na Diyos ko, patay. Para sa akin na pilit na bubuhay sa ilalim ng kalupitan ng aking master. Naimpluwensyahan na rin ba pati bibig ko kaya wala na rin akong kontrol dito. Na napalagay ng kamay sa baba si Irene na napasabi na siguradong masama ka talaga. Nakatingin ito sa kanya habang sinasabi niya sa isip na ewan ko kung bakit pero, sa kung anong dahilan. Nakangiti siya. Samantalahin na natin to at ibahin agad ang usapan. Na agad niyang sinabi na sandali, bakit mo nga pala sinabi na parang nagiging halimaw ka? Nakasandal siya sa puno na tumugon na dahil, nakikita ko ito. Dagdag pa niya habang makikita ang kanyang mata na hindi, mas tama sigurong sabihin na nararamdaman ko ito.
ang kadiliman sa isipan at puso ng mga tao. At kalaunan, maaari rin akong maging katulad nila. Napahawak siya sa pisngi na sinabi niya sa isip na kung ibang tao ang nagsabi niyan sa akin, hinding-hindi ako maniniwala. Pero sa paraan ng pagkakasabi niya, parang totoo talaga. Maaari nga bang may ganung mahiwagang kakayahan? Na napasabi, na kaya, paano naman ako? Itim din ba ang puso ko sa paningin mo? Dagdag pa niya habang hinawakan ang kamay ni Irene na sana naman hindi. Pilak ay ayos na, pero mas maganda kung ginto. Na nakatingin sa kanya si Irene na sinabi sa kanya na hindi ko alam, wala akong nararamdaman mula sa'yo. Napahinga siyang sinabi na sayang naman. Napakaganda ng kakayahan mo. Walang paraan para malinlang ka ng masasamang tao, at napakakapakipakinabang nito sa maraming bagay. Dagdag pa niya sa isip na kung meron lang akong ganyang kakayahan. Nakatakas na sana ako mula sa lintik na master na yun sa mismong sandali na makita ko siya. Naumiling ng ulo si Irene at sinabi sa kanya na hindi yan totoo, ang tinutukoy ko ay ang kadiliman sa puso ng mga tao. Pinitik niya ang kanyang daliri, sinabi pa niya na huwag ka nang masyadong mag-isip. Gaya ng nakikita mo, tao ako. Mukha ba akong halimaw sa'yo? Na nakapikit lang sa kanyang harapan si Irene. Hinawakan niya ang kamay nito at sinabi na siguradong maraming masasamang tao sa paligid mo. Rin, pero kapag tinitingnan mo ang mga magulang mo, iba ang pakiramdam, hindi ba, Rin? Na tumugon ito sa kanya na pero, sa tuwing nararamdaman ko ang kadiliman. Na agad na sinabi sa kanya ni Rio na kung ganun, dilinisin mo na lang sila. Yung mga basurang tao na yun, ang ibig kong sabihin, pwede mong linisin sila sa pamamagitan ng pagpalibot sa sarili mo ng mga mabubuting tao. Na napasabi si Irene na linisin sila, at pagkatapos lumipad ang eksena sa taong nakasakay sa kabayo na mabilis ang takbo. Na nakasunod dito ang mga nakasakay sa kabayong lalaking nakatalukbong. Na makikita ang kamay na bakal na hinatak ang lubid sa kabayo na pinabilis ang takbo ng kabayo. Ito pala ay ang tiyuhin ni Irene na nakangising nakatingin sa unahan. At dito na po nagtatapos ang ika-22 kabanata. Ika-23 kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang silid na ito na makikita ang kasangkapan sa pagkukumpuni. At ang kamay na bakal ay kinukumpuni na may nagsasalita na mas maganda pa ito kaysa inaasahan. Dagdag pa nito na ang bakal na prosthesis na ito sa mundo ng Merem. Narinig ko na tinatawag itong ang kabaliwan ng kanlurang hangin. Pinagdikit ito habang may nagsasalita na sa katunayan, pinangalanan ito ni Sochian na ang braso ng tagapagtanggol. Si Sochian yung original na gumamit ng prosthesis na yun mula pa sa unang henerasyon. Kaya siya rin ang nagbigay ng pangalan na Guardian Arm. Nabuo na ito na habang sinasabi pa na hindi ko inaasahan na magkakaroon agad ng bagong may-ari ang Guardian Arm, ang weird ng pakiramdam pero ang galing rin. At habang tinatanggal ang maskara sa mukha, sinabi pa ng matanda na hindi mo sana magagamit ito kung buo pa ang kanang braso mo o kung mas mahaba o mas maikli lang ng kaunti ang braso mo. Hinimas nito ang kanyang mukha na sinabi pa ng matanda na pero masasabi ko, na ikaw, bilang bagong Sochian, ay bagay talaga sa braso na ito. Ang kabuuang pangangatawan mo, laki ng katawan, at haba ng braso ay swak na swak dito. Humawak ito sa baba na sinabi sa matanda na hindi ako masyadong sang-ayon sa iyo, medyo mas mahaba nga ang kaliwa kong braso. Na may nagsalita na ayos lang yan dahil maganda naman ang pagkakagawa ng braso at sakto rin ang sukat. Sinabi pa nito na sa tingin ko, mga ganito pa ang sobra. Kaya kinailangan ko itong i-adjust para magkasya sa sandata. Nagulat ito na napasabi na ano ang sinasabi mo? Nakatingin sa ibaba ito habang sinasabi na tama. Madalas ay hindi tinitingnan ng mga tao ang bagay na iniisip nilang nakakadiri. Walang nakapansin na lumiit ang braso ko ng halos kasing laki ng kamao. Na sinabi nito na may gulat sa muka na kung ayos lang, maaari ko bang tingnan ang dugtungan ng braso mo sa Guardian Arm? Na tumugon nito na sige. Habang pinapaikot ang gulong ng wheelchair na kangiting. Sinabi naman nito na wala ka palang mga paa. Dapat mga paa muna ang ginawa mo bago ka pa tumulong sa iba. Na tumugon ito sa kanya na kapag pinilit ko ang nakabaka kong mga paa, agad kakalat ang lason sa buong katawan ko. Inaangat nito ang manggas na sinasabi sa kanya nito na ginawa ba ito para masigurong mananatiling lihim ang impormasyon. May mga gwardya na dito na pipi na. Hindi lang sila pipi,
pero wala rin silang kaalaman sa sign language o kahit pagbabasa. Kaya wala ka nang dapat ikatakot. Nakapikit itong tumugo na pinayagan akong panatilihin ang boses ko para makapagtrabaho rito, pero pinutol ang mga binti ko para hindi ako makatakas. At nang makita niya ang braso nitong putol na gulat ito na napalagay ng kamay sa bibig na sinabi na ito ay, "Nakikita ko ang buto mo. Ang sakit siguro nito. Ang galing mo." Inilagay nito ang dila sa gilid ng bibig na sinabi na oo, totoo namang masakit. Pero sulit naman. At naalala pa nito ang gabi na malakas ang ulan at pagkidlat ng pasukin niya ang bahay na ito. Mabilis na humawak ng espada ito na sinigaw na sino ang nandyan. Pumasok ito sa pintuan na nanapahinga ng malalim na sinabi pa nito na sinadya mo yun, di ba? Nagulat ako. Pwede ka namang kumatok muna, Vice Presidente. Nakatingin ito sa gilid na napahawak sa baba na sinabi nito na ito ang kanlurang sangay ng Miriam. Sino ba ang maglalakas loob na pumunta rito para manggulo? Hindi ka pwedeng magmukhang mahina bilang pinuno ng lugar na to. Pumikit nitong sinabi na ayoko marinig yan mula sayo. Bigla kang nag-break kanina pagkatapos mong malasing. At wala kang ideya kung gaano kahirap para sa akin na panatilihing buhay ang atmosphere noon. Saka nga pala, ano ang nagdala sayo dito sa ganitong oras? Nakasalubong ang kilay nitong sinabi sa kanya na may balita ako para sayo. May clue ako tungkol sa Sochian. Nagulat ito na napasabi na ano? Ang Sochian na sinasabi mo ba ay yung iniisip ko? Ang Sochian ng kawalang pag-asa. Isa sa mga haligi ng Heavenly Blood God. Na tumugon nito na oo, ang Sochian na hinahanap mo. Isa sa mga Diyos ng dugo na nagdulot ng Holocaust noon, siya yung bigla na lang nawala, si Sochian. Pagkawasak o pagpatay ng malakihan, nakatulong ito para maunawaan ang kasabihang isang braso pero hindi isang braso. Hinawakan niya ang kanyang espada sa lamesa na sinabi niya na gets ko. Saka nga pala, paano mo na lamang yan? Hindi ko naman nasabi sa iyo ang salitang Shachin, tapos saan mo pa narinig yang chismis tungkol sa isang braso? Napasabi ito na ha? Siyempre alam ko yan. Kaya nga umabot dito ang clan master. Tungkol naman sa chismis ng isang braso, sinabi mo yun kay Yukak at Takjong lahat. Binunot niya ang espada habang sinasabi na mga kalahating oras lang ang nakalipas, sinabi sa akin ng pinuno ng clan na hindi niya sinabi ang salitang Sochian kahit kanino maliban sa akin, hindi ko rin sinabi kay Yukak at Takjong kahit ano, pati na rin sayo, ang utos ko ay huwag pag-usapan yan sa kahit kanino. Pero sa loob ng maikling panahon, nalaman mo na lahat at nakahanap ka pa ng clue. Inilabas nito ang kanyang kamay na bakal na nakangisi ng madilim sinabi niya na kung ganon. Nalaman mo na pala? Nagulat ito sa kanyang nakita na napasigaw na napatutok ng espada na ikaw, ang kanan mong kamay. Mabilis itong sumugod habang sinasabi na daladala ko na ito nung pumasok ako, hanggal ka. Na nagulat ito sa bilis ng pangyayari. Na tinamaan ito sa kanyang puso na ikinasukan ito ng dugo. Nabitawan nito ang espada habang sinasabi nito sa kanya na siguro mahigit 100 taon na si Sochian ngayon, sabihin na lang natin na ako ang susunod na henerasyon niya. Nakabaon sa kanyang dibdib ang kamay na bakal sinasabi niya na kung gayon. Bakit, naiinis ka sa akin? Ngumisi nitong sinabi na galit ako sayo. Palagi kang nakakakuha ng pinakamaganda kasi ikaw ang pinakamatanda. Dagdag pa niya na hindi ka papatay. Kaya pala pinilit mong baluktutin ang sarili mo para maiwasan ang puso mo? Sinabi pa nito na sige. Papadaliin ko para sayo. Paalam na, branch manager. Na makikita ang pagbulwak ng dugo nito sa dibdib. At pagkatapos inilabas nito ang dila sa gilid ng bunganga na sinabi pa na makikita ang kasiyahan nito sa mukha na guardian arm. Ang guardian arm, sa totoo lang, hindi ko pa rin makalimutan ang lasa, at hindi ko pa rin maiwasang isipin ang ika-14 na puso na hindi ko naipakain sa braso ko. Dagdag pa niya na 1 taon na mula nang makuha ko itong bago kong braso. At kahit meron nito, hindi ko pa rin kayang talunin ng kapatid ko. Na sinabi pa nito sa lalaki habang naalala pa niya ang paglalaban nila habang tumira ito ng kanyang kasanayan na wave frenzy na kaya mo bang harangan ito aking kapatid. Na hinarang nito ang ginawang tira papunta sa kanyang anak habang sinisigaw na Yeren, takbo. At pagkatapos isang malakas na dagendong ang mapapakinggan na malakas na sinigaw nito na hayop ka. Sagad ka sa kahihiyan. Mabilis na tumakas ang kanyang kapatid na tumalon sa bintana na may halakhak ng masama na sinabi na gawin na lang natin ito sa susunod.
Balik sa kasalukuyan, na nakatingin ito sa nagsusukat sa kanyang braso na nakangisi habang sinasabi na sa tingin ko, nalihis ang atensyon niya dahil nandoon ang pamangkin ko, at yun ang nakaligtas sa akin sa huli. Natumugon ito sa kanya na una, pagagalingin muna natin ang bagong putol na bahagi ng braso mo, tapos, gagawa tayo ng ilang pagsasaayos para lubos na mapalakas ang kapangyarihan ng braso. Nakangisi ito na nakatingin sa gilid na sinabi niya na oo, ayos yan. Na isang matanda ang makikita na may hawak na kahon na papalapit sa kanila. Napatingin dito ito na napasabi na ano yan. Na sinabi ng nakaupo sa wheelchair na yan ay mga sample ng piraso ng balat para gawin ang human face mask. Itong matandang ito ang gagawa ng human face mask para sa iyo ayon sa sukat mo. Kaya pwede mong piliin kung sino ang gusto mo. Masayang sinabi nito sa kanya na ganun ba, kaya pala mas maganda ang kalidad mo kaysa sa mga aso. Nang Miriam, kapag natapos to, siguro magmumukha na akong ibang tao, no? Pinagdikit niya ang kanyang palad na yumukong sinabi dito na oo. Ginawa rin namin ang istruktura ng mask para tuluyang tumugma sa buto ng mukha mo. Makikita ang maskara ng balat ng mukha na sinabi pa nito na kaya kahit sino pa yun, wala talagang makakakilala sa'yo. Balik sa kanila na makikita ang puno na sinabi ni Rio na ako rin, gusto ko silang linisin ng tuluyan. At pagkatapos sinabi sa kwento na huwag kayong malito. Mga tao, nakikita ni rin ang kadiliman sa puso't isipan ng mga tao. At dahil sa mga traumatikong karanasan niya, sobrang takot siya na kumilos man lang. Pinayuhan ni Ian B. si Aaron na linisin ang kadilimang yun sa pamamagitan ng pagiging sapat na malakas para labanan ang sarili niyang mga takot nang sa gayon ay hindi na siya multuhin pa nito. Nagulat naman si Irene na napatingin sa kanyang sinabi na linisin sila. Paano ko gagawin yun? Na nakangiti siyang sumagot na aba, maraming paraan para magawa mo yun. Dagdag pa niya na kung malakas ka, kaya mong sipain sila palayo. Kung marami kang pera, pwede kang umupa ng taong gagawa nito para sa'yo. At kung magaling ka sa salita, pwede mo silang murahin para masaktan sila sa isipan. At kung ganun, saan ba magaling si Rin? Na sinabi nito sa kanya na isang bagay, na magaling ako? Na sinabi naman niya na oo, dapat meron ka namang kahit isang talento, di ba? Kapag natuklasan at pinaganda mo yun, magkakaroon ka ng lakas. At marami kang paraan para magamit ito. Napaseryoso siya na napasabi sa isip na ako, mayroon ba? Kahit isang talento? Wala talaga, kahit isa. Na hinawakan niya ito at masayang sinabi na pag-isipan mo ng mabuti, oras na para umalis ako at magtrabaho. Siguro panahon na rin para umuwi ka na sa mga magulang mo, di ba? Mukhang may taong naghihintay para ihatid ka pa uwi. Na napangiti si Nam Gangjin sa kanyang narinig na napatungo. Lumabas ito habang hinawakan naman siya ni Irene sa damit. Na napasabi naman siya na siya ba ay isang taong hindi mo kilala? Tumugon siya na hindi naman, na pautal-utal na sinabi niya na tayo ba? Na hindi niya ito masabi. Na humarap siya sa kanya at sinabi ni Rio. Na rin, kung gusto mong malaman ng isang tao ang gusto mo, kailangan mo silang tingnan diretso sa mata. At pagkatapos sinabi niya sa kanya na kung gayon, sumama ka sa akin, Yeon B. At dito na po nagtatapos ang ika-23 kabanata.